Purihin ng Diyos, mga kapatid. Magandang gabi po sa bawat isa. Patuloy tayo sa ating gawain bilang midweek service sa ating church. Huwag tayong magsawa sa pakipagdiig ating Panginoon. Patuloy tayo na mag-aral sa kanyang mga salita bilang upang tayo ay patuloy na lumakas sa ating pananampalataya. Alam nyo, di tayo magsasawa kung ang ating paningin ay nakatuon sa gantimpala. Kaya pag-aralan natin yung gantimpala sa ating paglilingkod. Sa lahat ng bagay ay yung gantimpala ang hinihintay natin, parang sweldo. Pag tayo nagtatrabaho, hinihintay natin yung katapusan para makuha natin yung sweldo. Alam po natin na sa ating paglilingkod, mayroon tayong gantimpalang hinahantay para galing sa Panginoon. Kaya pag nakatingin po tayo sa gantimpala, hindi po tayo mapagod sa ating paglilingkod sa Panginoon. Bago tayo mag-aral sa salita ng Diyos, samahan niyo muna ako sa panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa panibagong kalakasan na ibinibigay po niyo sa amin. Pinupuri ka namin, Ama, sapagkat ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang tumawag sa amin. Ikaw ang nagbigay sa amin ng lahat ng aming mga pangangailangan. Pinupuri ka namin sapagkat ibinigay mo sa amin ang inyong kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya aming Diyos, sa mga oras na ito, minsan pa, tago mo ako sa iyong likuran. Ikaw ang makita, hindi ang aking kahinaan, Lord. Patuloy kang mangusap sa bawat nakapanood ng online service na ito, Panginoon, upang ang bawat spiritual na pamumuhay ay patuloy na lumakas at lumago. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Tunay nga po na ang isa po sa hinahantay natin yung blessing, yung gantimpala ng ating paglilingkod. Dahil yun naman lahat ang talagang inaasam-asam, yung pagdating ng mga panahon na makamtan natin yung pagpapala o gantimpala na inilaan ng Panginoon sa mga naglilingkod sa Kanya. Sa aklat po ng unang Korinto chapter 9 verse 23 hanggang 25, sabi po dito, ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala rito o nito. Alam ninyo ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nakakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Sa verse 25, lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Sabi po, ang mensahe ko po sa inyo sa gabing ito ay pinamagatan ko pong ituon ang tingin sa gantimpala sa hinaharap. Para hindi tayo mapagod o magsawa sa paglilingkod sa Diyos, lagi natin ituon ang ating paningin doon sa mga gantimpala. Dahil ang pangako ng Diyos ay maasahan. Ang pangako ng Diyos ay hindi po magmimintis, talagang totoo po siya. Kaya para makakapagpatuloy at patuloy na maalab, maglingas ang ating paglilingkod sa Panginoon, tuon tayo sa gantimpala sa hinaharap. Sa Awit chapter 19, sa verse 11, sabi po dito, ang mga utos mo, Yahweh, ay babala sa iyong lingkod. May malaking gantimpala kapag aking sinusunod. Sabi po diyan. Ang utos ng Diyos ay blessing o babala sa mga lingkod ng Diyos. Kaya nga po, binubulay natin, pinag-aralan natin para malaman natin na kung anong kalooban ng Diyos para sa atin. At ang sabi po, may malaking gantimpala kapag aking sinusunod. Sa 62 verse 12, dito din po sa aklat ng Awit, chapter 62, verse
12, sabi po, at di nagbabago ang kanyang pagmamahal. Ayon sa ginawa ng sinumang tao, doon nababatay ang gantimpala mo. Hindi nagbabago ang Diyos. Ang tao ang nagbabago, ang kalooban ng Diyos ay nananatili. Kaya nga sabi, ayon sa ginawa ng sinumang tao, doon nababatay ang gantimpala ng Diyos para sa atin. Kaya kung tayo po ay patuloy na nagpupursige, nagtiyatyaga, nagtitiis, huwag tayong manghinawa o mapagod sapagkat alam po natin na may nakalaan na mga gantimpala ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sa aklat ng Jeremias, chapter 17, verse 10, ang sabi po, Jeremiah o Jeremias, chapter 17, verse 10, akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Kaya yung buhay po natin dito sa lupa, nagpupursige po tayo. Alam nyo, ang buhay spiritual, isa pong napakahirap na gawain. Dahil hindi natin, parang ang ano po dito, pagdating ng panahon, yung bayad sa'yo. Yung kaligtasan, inaasam-asam natin yan, pero wala pa tayo sa langit. Yung ginagawa po natin sa araw-araw, sabi ng Diyos, ay sinasaliksik niya yan. Ang puso natin, sinasaliksik niya yan. At ayon sa ginagawa natin, doon nakasalalay o nababatay ang kanyang gantimpala. Kaya, kung gusto natin na may mga blessing sa mga darating na mga panahon, kaya nga sabi, ituon natin ang ating ang gantimpala sa hinaharap. Paano ba tayo pagpapalay ng Diyos? Ano bang mga sinasabi ng Diyos para makamtan natin ang mga gantimpala sa mga hinaharap? Sa Matthew chapter 1 at chapter 5 verse 11, Matthew chapter 5 verse 11, sabi po, pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaratangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Sa verse 12, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Ang isang blessing po dito, kapag tayo po inuusig sa ating paglilingkod, alam po niyo sa paglilingkod po, talagang ang dami mga salita na minsan, kung hindi nga handa ang puso mo, hindi ka na magpatuloy sa paglilingkod kasi sabi nga, nagpapakatino ka na, nagpapakabait ka, pero minsan ang tao dami pa rin nakikita sa'yo. Nauusig pa rin na, ano lang naman yan, plastic naman yan. Pero ang pangako ng Diyos, kaya nga tayo, ito natin ang ating paningin sa gantimpala sa hinaharap, tiisin natin ang mga panlalait na yan. Kung inuusig ka, kung sino man yung umuusig sa'yo, dahil Christian ka, dahil sumusunod ka, dahil mabait ka na ngayon, dahil nagpapasakop ka na sa kalooban ng Diyos, sabi ng Diyos, magala kayo, magsaya kayo, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Yun po yung number 1 na tatandaan po natin. Kaya tuon natin ang paningin natin sa hinaharap, sa mga pagpapala sa hinaharap. Pangalawa po, ang sinasabi sa atin para mayroon tayong blessing pagdating ng mga panahon, sabi ng chapter 6 ng Matthew verse 1, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Ano sinasabi po dito? Mag-iingat po tayo na hindi pakitang tao lamang ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kumbaga, minsan ang bait natin pag nasa church tayo, pero pag nasa bahay na tayo, talagang wala na tayong mga kasamang kapatiran. Bumabalik tayo sa natural natin. Pero ang turo po sa atin ng Diyos para makamtan natin yung gantimpala, mag-ingat tayo na hindi pakitang tao lamang ang pagtupad natin sa ating mga tungkulin sa Diyos. Kumbaga, ginagawa ko naman ito, para naman ito sa Diyos, kaya magtitiis ako. Hindi ko naman ito ginawa para sa tao. Ginagawa ko naman ito para sa Diyos. Bawat isa sa atin, kung yun ang kaisipan natin, hindi tayo mapapagod. Kasi, alam natin ang Diyos na katunghay, alam natin na nalalaman niya ang ginagawa natin. Alam niyo, marami pong nanghihina sa Panginoon kasi ang kanilang
paglilingkod, hindi naka-address sa Panginoon. Tao kasi sila nakatingin, kaya pagdating ng mga bagay na mukhang hindi na na-appreciate yung ginagawa nila, nalulungkot na, nagtatampo na sa Panginoon. Isipin natin, sikapin natin na huwag pakitang tao ang paggawa natin ng mabuti. Sabi po ng Diyos, para malaki ang ating gantimpala sa langit. Sa pangatlo po, sa Lucas chapter 6, ito mabigat-bigat po itong sinasabi ng Panginoon po dito. Sa verse 35, anong sinasabi po dito? Sa verse 35, sa halip mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Magpahiram kayo ng hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaki ang gantimpala na tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos. Sapagkat siya'y mabuti kahit sa masama at sa mga hindi marunong magpasalamat. Ano ba natutunan po natin dito? Yung pagmamahal natin sa kaaway. Mahirap po yon. Hindi po madaling mahalin ng mga kaaway. At yung, kaya ka nga nagpahiram kasi minsan mahirap po yung umaasa kang babayaran ka. Marami pong mga nagkagalit dahil po sa mga utang-utang na ganyan. Kaya nga ang turo ng Diyos, kung may magsabing manghiram, bigyan mo na lang, huwag mo na asahan na bayaran ka pa doon. Bahala na siya kung magbayad o hindi. At ang sinasabi dito, pag ganyan ang kaisipan ninyo, malaki ang gantimpala ang tatamuhin ninyo mula sa langit, sabi po. At kayo ituturing ng Diyos na mga anak niya. Bakit? At sa totoo lang naman, talagang ang blessing natin galing sa Diyos. At ang Diyos, di naman natin siya mababayaran. Kahit anong gagawin natin. Mahirap, hindi tayo makakabayad kahit anong pagpupusigin natin. Pero ang Diyos, bigay pa rin ang bigay. Kahit nga sa mga makasalanan, sabi nga, nagpapasikat siya ng araw sa mga masasama at saka sa mga mabubuti. Kaya ito po yung pangatlo. Dapat nating matuto tayo sa mga ganitong utos ng Panginoon para makamtan, ituon natin yung ating tingin sa mga gantimpala sa mga hinarap. Hindi ka babayaran ng nag-umutang sa'yo ngayon. Ang Diyos ang magbabayad sa isang araw. Magugulat ka na lang, doble pang ibabayad niya sa'yo. At ang pangapat, sa unang Korinto chapter 3, verse 14. Ano pong sabi po dito? Unang Korinto chapter 3, verse 14, kung ang itinatayo ng ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo ron. Ito pong turo ng salita ng Diyos ay patungkol po sa ang pananampalataya po kasi natin para tayo nagtayo ng yung pundasyon si Lord. Pinagpatuloy natin yung mga gawain ng Diyos dito sa mundong ito. Kaya nga sabi, para tayong gusali na nagtuloy-tuloy sa yung construction patuloy. Kaya nga, ang problema po, maraming mga nagtatayo na nasunog yung itinatayo nila. Ano bang ibig kong sabihin? Yung bang mga Christian na minsan wala nang ganang gumawa ng mabuti, tumigil na sa paggawa ng mabuti, nagsawa na. Kasi alam po ninyo, ang paglilingkod sa Panginoon, habang buhay tayong magtitiis sa paglilingkod. Sabi nga, sa aklat ng unang Pedro, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi talaga ng pagkahirang sa atin ng Diyos. Sapagkat nung si Kristo'y nagtiis para sa atin, binigyan tayo ng halimbawa na dapat tularan. Na madaling sabi, bilang mga mananampalataya, hindi madaling maging ilaw sa sanlibutan na ito. Hindi madali ang magiging asin sa sanlibutan na ito. Madilim ang mundo. Tapos ikaw ang magliliwanag. Minsan, parang, alam nyo, may mga tao na sa halip na natutuwa na may liwanag, binabato yung street light, di ba? May mga ganyan, mga lukulukong mga tao. Ibig sabihin, sa halip na matuwa dahil may liwanag, kaya minsan yung mga naglilingkod sa Diyos, nagsawa sa paglilingkod dahil hindi na-appreciate yung ginagawa na paglilingkod nila para sa kabutihan. Kaya pag nagsawa na, titigil na sila, considered na nasusunog yung itinatayo mo. Parang ang ibig sabihin, hindi ka nakakapagpatuloy, nagsasawa ka at maraming ganyang mga mananampalataya. Kaya sikapin natin para mayroon tayong gantimpala sa hinaharap. Bantayan natin yung itinatayo natin upang hindi siya mabuwal o hindi siya matupok o hindi siya masunog, hindi siya gumuho. Patuloy nating bantayan natin sa panalangin at sa pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita.
Sa Colossus chapter 3, verse 23 hanggang 24, sabi po dito, gawin natin ang ating paglilingkod. Sabi po sa verse 23, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Yung hindi ba, yung halimbawa, naglilingkod ka sa tao, para hindi ka madismaya doon sa paglilingkod doon sa taong yon, ariin mong sa Diyos mo ginagawa yon. At ginagawa mo yung may pagmamahalan. Halimbawa, pag nagbigay ka, huwag mo nang kwenta. Kasi halimbawa, nagtatites ka o nagbibigay, nag-love gift o ano man ang ginagawa mo, isipin mo na hindi ko naman ginawa yan, hindi ko naman binigay sa tao na yan, binigay ko naman kay Lord yan. Kaya ko siya sa kanya binigay kasi yun ang hipo ng puso ko na ibigay sa kanya kasi alam po niyo ang Panginoon nangungusap sa puso ng tao yan. Kaya ang sabi po, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon yan naglilingkod at hindi sa mga tao. Sa verse 24, sa Colossus chapter 3, sabi po, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo, sabi po diyan. Kaya, yung pag naglilingkod po tayo sa Diyos, bagamat tao ang ating pinaglilingkuran, huwag nating isipin na sa tao natin ginagawa ito. Isipin natin na ang Diyos o sa Diyos natin ito ginagawa, bagamat hindi natin siya nakikita. Sa Hebreo chapter 11 verse 6, sabi po ng talatang ito, 11:6, at ito po yung pang-anim, sabi po, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Yung ating pananampalataya, bagamat hindi natin nakikita ang Diyos, kumbaga, ang ating pinag-aralan yung salita pa lang niya. Yung salita ng Diyos, yung Bible, pero naniniwala na tayo ng buong puso. At alam po ninyo, patutunayan ng Diyos ang kanyang salita. Binabantayan po kasi ng Diyos ang kanyang salita para hindi babalik sa kanya ng walang katuturan. Kaya nga po, ang nagkakaroon ng mga gantimpala dito, ang may pananalig sa Diyos, may pananampalataya. Alam nyo, natuwa ang Diyos kay Abraham dahil nung kausapin ng Diyos si Abraham na magkaanak, pinangakuan ng anak, sabi nga ni Abraham, anhin ko pa ba yung mga blessing na yan? Wala naman akong anak. Sabi ng Diyos, magkakaanak ka. Ang edad ni Abraham doon, mag-100 taon na siya at si Sarah baog. Pero dahil sinabi ng Diyos, naniniwala si Abraham at natuwa ang Diyos at natupad yung pangako ng Diyos sa kanya. Ito po yung dapat nating panghawakan na pag nagsalita ang Diyos, hindi po nagsisinungaling ang Diyos, sumampalataya tayo sa sinasabi niya, doon tayo natatamo, doon natin natatamo ang mga gantimpala na ito. Kaya sabi ng chapter 10 verse 10:35 ng Hebreo, kaya huwag kayong mawalan ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Huwag tayong mawalan ng pananampalataya sa Diyos. Itong laban na ito talagang napakahirap na laban. Sabi nga, parang kung kapusin ka sa pananampalataya mo, talagang talo ka. Pero dapat paganahin natin, paniwalaan natin ang mga pangako ng Diyos, yung mga sinasabi ng Diyos sa mga naglilingkod sa Kanya na may nakalaan siyang gantimpala. At panghuli po, yung Hebreo chapter 11, verse 26, ano pong sinasabi po dito? Itinuturing niyang higit na mahalaga ang magtiis ng hirap dahil sa Mesiyas kaysa kayamanan ng Ehipto sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Ang tinutukoy po dito si Moises. Si Moises po, tawag dito yung binibigyan siya tinutukso siya ng anak ng paraon. Pero idinideny ni Moises yun kasi ang focus po niya
yung gantimpala sa hinaharap. Nakikita ni Moises na kapag pinatulan ko ito, mawawala ang gantimpala sa akin ng Diyos. Pero sabi nga po, itinuturing niya higit na mahalaga ang pagtitiis ng hirap dahil sa Mesiyas kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Tayong mga mananampalataya, pag hindi natin titingnan yung bukas kung ano po ang kayang gawin ng Diyos sa buhay natin, kung tayo, nakatingin lang tayo sa ngayong sitwasyon, talagang manghihina po tayo. Pero kung ituon natin ang ating paningin doon sa mga gantimpala sa hinaharap, magkakaroon tayo ng panibagong sigla sa buhay natin. Araw-araw, dahil alam natin, pagdating ng mga panahon na ang ating Panginoon ay babalik na para sa atin, tayo po ay bibigyan niya ng magandang gantimpala na hindi kayang tumbasan ng sinuman. Yung pagpapala na nakalaan para sa atin ay talagang makakamtan po natin. Kaya mga anak ng Diyos, patuloy tayong magpursige, patuloy tayong magsikap alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sabi nga po, tinawag tayo ng Panginoon at siya ang magtatapos nito para sa atin. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag tayong mawala ng pananampalataya sa Panginoon. Anong sinasabi sa chapter 40, verse 10 ng Isaias? Dumarating ang Panginoong Yahweh na taglay ang kapangyarihan, dala ang gantimpala sa mga hinirang. Darating siya at ang dala-dala po niya, pagbabalik po niya ang mga gantimpala sa mga hinirang na patuloy na nagtiyaga, nagtiis sa paglilingkod. Kaya patuloy tayong magpapasalamat sa Panginoon. Kahit medyo, sabi nga natin, ang daming pagsubok, ang daming kabigatan, ang daming kalungkutan, hindi na natin nagagawa ng dati yung ginagawa natin. Iba na, sabi nga, hindi tayo pwede lumabas kung hindi nakapismas. Talagang nagbabago na po ang ating panahon. Pero huwag tayong nalulungkot sapagkat mayroong gantimpalang inilaan ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Purihin ang Diyos at minsan pa tayo ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga gantimpala na inilaan po ninyo para sa amin. Turuan nyo kami, Panginoon, na magtiis, magtiyaga sa kapanahunan. Tulungan nyo kami upang makamtan namin ang mga gantimpalang ito pagdating ng mga panahon. Tulungan nyo kami upang huwag manghimagod, huwag manghinawa, Panginoon, sa aming inaasahan, Panginoon, sa paghihintay, magtiyaga sa panalangin, magtiyaga sa pakikinig, Lord, patuloy na busugin ng mga pagkain espiritual ang aming buhay espiritual, Lord, upang lumago ito. Papasalamat po kami, Ama, sapagkat binibigyan niyo kami lagi ng pagkakataon tumakbo ayon sa turo ni Apostol Pablo na lahat ng sumasama sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang magkakamit ng gantimpala. Kaya aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang papuri ay para sa iyo. Dinadakila ka namin, Panginoon, sinasamba ka namin, sapagkat ikaw ang nagligtas sa amin. Ang iyong banal na dugo ang siyang nabubo upang kami maligtas, Panginoon. Nagbayad ka, binayaran mo ng iyong banal na dugo ang mga kasalanang namamana namin, ang aming mga ninuno, Lord. Kaya patuloy kami nagpupuri sa iyo at patuloy kami nagpapasalamat. Lord, patuloy namin dinadalangin ang mga nakakapanood ng online service na ito. Panginoon, patuloy namin dalangin na bigyan sila ng kalakasan. Sino man ang may iniindang karamdaman sa mga oras na ito, Lord, pagalingin po ninyo sila. Lord, patuloy din namin panalangin na matapos na itong COVID-19, Panginoon, patuloy na itong malusaw, Panginoon. Hallelujah. Upang makapanambalik na kami sa aming sama-samang pagsamba sa iyong banal na pangalan sa bawat mga sambahan, Panginoon. Patuloy namin panalangin ang aming bayan, ang aming presidente, ang mga leader ng aming bayan, mula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang tungkulin, Panginoon. Panalangin din po namin ang mga nasa frontliner, Panginoon, mga kapulisan,
Panginoon, mga doktor, mga nurse, Panginoon, maging sino man na huwag nang mahawa ng COVID-19 upang hindi na magkahawa-hawa, Panginoon, ang bawat isa. Turuan niyo mga kababayan namin, Panginoon, na matutong sumunod sa batas. Hallelujah. Sapagkat ang pagsunod ay yun po ang nakakabuti sa bawat isa sa amin. Kaya pinupuri ka namin, Lord, dinadakila ka namin, patuloy ka namin sinasamba, patuloy namin tinataas sa aming mga buhay ang iyong banal na pangalan. Salamat po. In Jesus' name, ito po ang aming sama-sama panalangin. Amen.